Nagbuga ng hangin sa Aristan. Si chairman po ay nagpatawag sa akin, sir. Ayaw nilang ipaalam sa iyo ito. Kumunot ang noo ni Brent. Ano nangyayari? Bumulong si Aristan. Nag-pull out ng share sa mga Alcazar. Muling dumilim ang mukha ni Brent. Kumuyom ulit ang kamao at pinigilan ang magalit. Kung may aalis, I'm sure may darating. Still, everything is under my control. Maraming salamat, Aristan. Tinapik niya sa balikat ang secretary. Tumuloy sa loob ng library si Brent at naabutan niya dito ang mga magulang. Nasa swivel chair si chairman at si Madam Laura naman ay nasa sofa. Parang doon niya na nakaupo ang ina. Oh Brent, may kailangan ka ba anak? Ni Vladimir. Tiningnan lang siya ni Brent pagkatapos ay hinarap ang ina. Napaupo ng maayos si Laura at tiningala ang anak. What did you do to my wife while I was away? Napasinghap si Laura sabay hawak sa tapat ng dibdib. Ano sinasabi mo, Brent? Wala akong ginawa sa asawa mo. She's alive when you arrive. Brent slammed the folder on the table. Napatayo si Laura pero si Vladimir ay kalmado lang sa upuan. Akala mo ay hindi makakarating sa akin ang mga ginagawa ninyo? Inalipin mo ang asawa ko sa loob na 1 linggo at dinala mo pa rito si Nicole para saktan siya. Napasinghap ulit si Laura at natakot kay Brent. Wala akong alam sa sinasabi mo, Brent. Huwag mo kong akusahan. Binalingan ni Laura si Vladimir upang magpatulong. Honey, tingnan mo nangyayari sa anak natin. Simula na magpakasal sa katulong na iyon, nawala na siya ng respeto sa atin. Hinilot lang ni Vladimir ang sentido at hindi nagsalita. At may balak pa kayong gawa ng kwento sa na Mary at Nathan? Ipaliwanag mo sa akin ang mga litrato na iyan, Mama. Nalalaki ulit ang mga mata ni Laura. Dinampot niya ang envelope at tinignan ang loob. Agad niya itong nabitawan. Wala akong alam dito, Brent. Wala akong alam. Pero baka naman tama nga ang nasa picture. Baka ang nakababatang kapatid mo ulit ang inaakit ng babaeng iyan. Mama! Napaupo si Laura nang pasigaw na tawagin na Brent. Nagsapo na mukha si Vladimir at hindi alam ang gagawin upang awatin ang mag-ina. Tumigil ka na, Mama, bago kita palayasin dito sa palasyo. Muling namilog ang mga mata ni Laura at hindi makapaniwala sa sinabi ni Brent. Binalingan niya ulit si Vladimir. Ako ang nanay mo? Dugo at laman kay wala kang karapatan na pagsabihan mo ako na ganyan. Ngumisis si Brent. Ang kamao ay kumuyom. Ako ang tagapagmana. Nakalimutan mo na ba? Nasa pangalan ko itong palasyo kaya may karapatan akong palayasin na gusto kong palayasin dito. Tuluyang nanlumo si Laura at napaupo sa sofa. Napaiyak siya mula sa sinabi ni Brent. Si Vladimir ay hindi na nagsalita at nakikinig lang sa away ng mag-ina. Malakas na binagsak ni Brent ang pintuan ng library nang lumabas ito. Madilim na ang kwarto nang magising ako ulit. Anong oras na ba? Nasaan si Brent? Bumangon ako at tinakip ang kumot sa hubad kong katawan. Pakiramdam ko ay nasa balat ko pa ang labi niya at naririnig ko pa ang bawat bulong niya. Kinagat ko ang ibabang labi at ngumiti. Bumangon ako at nagbihis pero paglabas ko ng walk-in closet niya ay nasa kwarto na siya at madilim ang muka. Nag-alangan ako lapitan siya para kasing may nakaaway sa labas dahil hindi mo maipipinta ang itsura niya ngayon. Mag-empake ka mamaya. Aalis tayo na maaga bukas. Napanganga ko. Saan tayo pupunta? Dadalawin natin ang mga magulang mo. Baka huli ko nang makapunta sa kanila dahil busy akong tao, Mary. Lumunok ako sabay tango. Nag-iba na naman ang ugali ni Brent. Naging malamig at hindi ako tinitingnan. Pagkatapos namin maghapunan ay sununod ko ang utos niya. 3 araw kaming mananatili sa kainta kaya dinala ko ang mga importanteng gamit na kakailanganin niya araw-araw. Nang sumapit ang gabi ay tinalikuran niya ako. Walang unan sa pagitan namin dalawa pero nakatalikod siya sa akin. Nakaramdam ng kirot itong puso ko pero ganito talaga ang katayuan ko sa buhay niya. I am not his wife. I am his maid and the bed chamber. Bayad lahat itong ginagawa kong pagsisilbi sa kanya. Sobra pa nga kung tutuusin. Kuya, alis ba kayo? Saan kayo pupunta? Humarang si Nathan sa kuya niya nang nasa labas na kami ng palasyo. Mukhang kararating lang niya dahil bitbit pa ang jacket at laptop. Nagulat ako nang itulak siya sa balikat ni Brent. Napaatras si Nathan at gulat na napatingin sa kuya niya. Get out of my way! Don't! Umawang ang labi ko. Namimilog ang mga mata kong napatingin kay Nathan. What's wrong with him?
Umiling ako kay Nathan, pati ako ay hindi alam kung bakit siya nagagalit. Nagsimula iyan kahapon. Mainit ang ulo at hindi makausap. Mary, hurry up! We're late! Napailing ako nang sigawan niya ako. Tumango lang ako kay Nathan pagkatapos ay patakbong lumapit kay Brent. Hinila niya ako sa kamay at parang gamit na tinulak sa loob ng sakyan. Oh God, what is happening with this man? Napapikit ako at nag-sign ng cruise nang pabalang niyang isara ang pinto ng sakyan. Umikot siya sa kabila at pumasok sa loob. Si Ben ay tahimik lang at nagtataka rin sa kilos ni Brent. Nakarating kami ng kaintahan na hindi nagkikibuan. Masaya ang mga magulang ko na makita kaming muli. Ang mga kapitbahay namin ay nagkakanda haba ang leeg nang muling makita ang magarang sakyan ni Brent sa labas ng bahay namin. Si Ben ay tumuloy sa motel, malapit sa palengke. Tinawagan rin ni Brent si Ariston na sumunod dito sa kainta. Anak, kailan naman namin makikilala ang mga bianan mo? Nasa kusina kami ni nanay at naghahanda ng hapunan. Lumunok ako. Ang bilin sa akin ni Brent noon pa man kapag nagtanong ang mga magulang ko ay sagutin ko silang nasa ibang bansa ang mga bianan ko. Ngumiti ako at tiningnan si nanay. Nasa Italy po ang mga magulang niya sa ngayon. Hayaan mo, kapag nakauwi na sila ay dadalhin ko kayo sa palasyo para makilala sila. Ngumisi lang ang nanay ko. Maayos ka ba nilang tinatrato doon? Tumango ako pero itong puso ko ay muling kumirot. Bukod kina Nathan at Chairman ay wala nang nakikitungo sa akin na maayos sa palasyo. Sa mga kasambahay naman ay si Manang Raquel lang. Pati si Lida at Manang Tere ay napapansin kong dumidistansya na rin sa akin sa tuwing nasa kusina ako. Oo naman, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Mabait sila sa akin. Nangingiting umismid ang nanay ko. Ipinagpatuloy namin ang pagluluto habang sina Brent at tatay ay nasa labas ng bahay. Iho, kumain ka lang. Huwag kang mahihiya sa amin dito. Masarap yung mga niluto ko. Nilangon ko si Brent. Hindi niya kasi ginagalaw ang kanyang pagkain. Tumango siya sa nanay ko at tipid na ngumiti. Masarap po ang luto niyo, ma'am. Thank you. Mahinang tumawa ang nanay ko. Masarap talaga ako magluto, iho. Kaya pagbalik ninyo ng palasyo, ay sigurado kong hahanap-hanapin mo ang mga luto ko. Inrapan ko si nanay. Ang daldal kasi. Baka naririndi na nga itong sa Brent sa ingay niya sa hapag. Sa palasyo ay walang nagsasalita sa amin kapag nasa hapagkainan. Tahimik kaming lahat hanggang sa matapos kumain. Pero dito sa amin sa kainta ay may mga oras na nagbabangayan pa kami noon, lalo na kapag kasabay sila Lane. Napahinga ako ng maluwag nang simulan niyang kumain. Kanina pa kasi siya tahimik at hindi maalis sa isip ko ang pagtulak niya kay Nathan. Magandang gabi. Lahat kami natigilan nang biglang sumulpot sa pinto sa Lane. May bitbit na plastic bag sa magkabilang kamay niya. Kumunot ang noo ko. Katatapos lang namin kumain. Hindi na siya umabot. Lane, ikaw pala. Itinaas niya ang hawak na plastic bag. Nabalitaan ko kasing dumating si Madam Mary kaya bumili ako ng beer at pulutan. May asawa na po siya nanay at tatay kaya payagan niyo na uminom. Muling umawang ang labi ko nang sumulpot din si Ariston. Napangangako. Magkasama kayo? Tanong ko kay Lane. Inirapan niya ako. Lumapit sa akin at binulong ang sagot. Nandoon na naman sa parlor kanina at nagtatanong ng matutuluyan. Nakagat ko ang labi. Itinaas ko ang kamay kay Ariston at kumuway sa kanya. Niyaya siyang pumasok ni nanay sa loob at kinuha din sa kamay niya ang mga dala niya. Nasaan si Ben? Napalingon ako kay Brent nang magtanong kay Ariston. Nagpaiwan sa motel, sir. Ayaw daw uminom. Kinuha ko kay Lane ang mga dala at nilapag sa mesa namin. Tumikim si tatay. Mag-enjoy lang kayo. Maaga ako magpapahinga dahil may appointment pa ako sa ospital bukas. Nginitaan ko si tatay. Agad tinulak ni nanay ang wheelchair niya papasok sa kwarto nila. Mabilis na inayos na Lane ang mesa at inilabas ang beer at pulutan. Natakam ako nang makita ang isaw at Adidas. Pero nang tumingin ako kay Brent ay parang naduduwal ito sa pagkaing nasa harapan namin. Binigyan siya ni Ariston ng nuts. Sir, ito po ang para sa inyo. Bawal kayong kumain ng street food. Nagkatinginan lang kami nila Lane. Kung alagaan siya ni Ariston ay parang siya ang personal maid nito. Alam ni Ariston ang mga kinakain niya at mga susuotin. Minsan ay nakakaselos din itong sa Ariston eh. Sila palagi ang magkasama kahit saan magpunta si Brent. Nagsimula kami mag-inuman at kwentuhan pero nang malasing na sila Lane ay dumaldal na ito. Alam niyo ba itong si Mary?
Tumawa siya at tinuro ako. Palaging zero sa quiz namin. Tapos ay tumawa pa siya ulit. Hinawakan ko siya sa kamay at pinigilan. Kung wala lang dito si Brent ay babatukan ko na ito. Lilin, lasing ka na. Tama na nga yan. Sinuriyapan ko ang dalawang lalaki. Si Brent ay nakahawak sa beer niya at seryosong nakatingin sa akin. Si Ariston ay nakasandal sa dingding at nakikinig ng maayos kay Lalaine. Iyan mo kung magsalita. Huwag kang mahiya, best friend. Hindi naman nagkakalayo yung mga scores natin eh. Kaya nga hindi tayo nakagraduate. Muli siyang tumawa at tinungga ang laman ng can beer. Napapikit ako. Huwag sana siyang makapagsabi ng hindi dapat ipagsabi. Marami pa naman ako sekretong alam ni Lalaine at mahihiya ako kapag maisang bulat niya. Pero itong nakakatawa. Nilitaan niya ako at humawak sa braso. Mataas ang pangarap ng kaibigan ko na to. Nathan Salvacion. Ang pangarap niyang lalaki. Patay na patay talaga siya kay Nathan. Kaya siya nag-apply ng trabaho sa palasyo nila. Nalalaki ang mga mata ko. Agad kong tinakpan ang bibig ni Lalaine at tumingin kay Brent. Tumilim ang mukha ni Brent. Gumalaw ang panga at tumunog ang hawak na kanan dumiin doon ang kamay niya. Ariston, baka pwedeng pakihatid na itong kaibigan ko. Lasing na siya at kung ano-ano na mga sinasabi. Mabilis din na tumayo si Ariston at kinuha sa akin si Lalaine. Nakapikit na kasi ito at nakasandal sa balikat ko. Napapalunok ako ng malakas at hindi alam kung paano haharapin si Brent. Umawak ako sa tapat ng dibdib nang papasok na sa loob ng bahay namin. Nakaalis na rin si Lalaine. Wala na sa mesa si Brent nang makabalik ako sa loob. Sinarado ko ang pinto at pumasok ng kwarto. Naabutan ko siyang nakaupo sa edge ng kama. Nakasabunod siya sa mahabang buhok. Brent, umangat siya ng mga mata sa akin. Malakas akong napalunok ulit. Magagalit kaya siya sa akin kapag nalaman niyang patay na patay nga ako sa kapatid niya noon? Paano ko ba uumpisahan na sabihin sa kanya ang totoo? Sa uri ng itsura niya ngayon ay natatakot na ako. Tumayo siya at tinitigan ako. Nanindig ang balahibo ko sa batok at nanuyo ang lalamunan ko. Anong relasyon niyo ni Nathan? Napasingap ako sabay awang ng labi. Mabilis akong umiling sa kanya. Wala kaming relasyon. Sagot ko. Ngumisi siya. Hinapit ako sa bewang at itinulak sa kama. Tumama ang likod ng binti ko sa edge ng kama kaya napalingon ako doon. Si Nathan ang dahilan kaya ka nangatulungan sa palasyo? Napapikit ako. Kung kakalma si Brent ay baka makapagsalita ako. Ngayon kasi umuurong na ang dila ko mula sa kabang nararamdaman sa akin niya. Tuluyan niya akong itinulak sa maliit kong kama kaya napahiga ako. Brent! Mahina ako napasinghap. Nasa kabilang kwarto lang ang mga magulang ko kaya hindi ako pwedeng sumigaw. Tinaganan niya ako. Nalilisik na ang mga mata at nagagalit ang panga. Gamit ang hintuturo ay pinaraanan niya ang labi ko. Nahalikan na ba niya ito? Muli ako napasinghap. Umiling ako. Brent, ano ba nangyayari sa'yo? Umigting ulit ang panga niya. Lasing ka ba? Umalis ka dyan sa ibabaw ko. Nagtaas baba ang dibdib niya. Nagsalubong ang mga kilay at muling umigting ang mga panga. Binalot ako ng kaba. Kakaiba si Brent ngayon. Para siyang gustong pumatay. He claimed my lips. Namimilog ang mga mata ko at hindi makakilos. Nagulat ako nang sakupin niya ang labi ko at kinagat. Itinulak ko siya pero hindi ako nagsalita. Hinihingal ako mula sa ginawa niya sa akin. Ang akin ay sa akin lang dapat. I don't share what's mine. Kinagat niya ulit ang ibang labi ko kaya nanubig ang mga mata ko. Muli niya pinatong ang mukha sa mukha ko. Hindi na ako makahinga sa ginagawa niya. Brent, nasasaktan ako. He gritted his teeth. Inilubog ako lalo sa kama. Alam mo kung anong masakit, Mary? Pagkatapos kitang mapaligaya sa kama ko, ay ibang pangalan ng lalaking binubulong mo sa iyong panaginip. Napadilat ako sabay titig sa kanya. Hindi ko alam itong sinasabi niya. Hindi ko maalala na meron akong ibinubulong na ibang pangalan. Anong sabi mo? Anong pangalan? Itinulak ko siya sa balikat at tiningnan sa mga mata. Itinikom niya ang labi at mariin akong tinitigan. Malakas ako napalunok. Hindi ko maalala na nanaginip akong may binubulong na ibang pangalan ng lalaki. Hindi ko alam itong inakusa sa akin ni Brent. Brent, huminahon ka nga. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo.
Muli kong ginalaw ang mga kamay sa kanyang balikat upang makuha ang atensyon niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ulit ko. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ko sa balikat niya at ginapos iyon sa ulunan ko. I hated you that day, Mary. Napasinghap ako ng malakas. Nagpumiglas ako upang makawala ang mga kamay ko sa kanya pero sadyang malakas. Si Brent. Wala kang karapatan na magkagusto sa ibang lalaki habang kasal ka sa akin. I purchased you. I owned you. Mapapatay kita kapag pinagtaksalan mo ko. Mahina ang boss ni Brent pero nandun ang galit. Galit na galit siya ngayon kaya hindi niya nakikita kung paano ko nasasaktan. Sa akin ang loyalty mo hanggang hindi ko tinatapos ang kontrata nating dalawa. Ang oras mo at itong katawan mo ay sa akin lamang. Akala ko'y 3 araw kami dito sa Cainta pero kinabukasan ay napauwi kami ng maaga dahil may trabaho daw siya. Gustuhin ko man na makasama ang mga magulang ko pero itong si Brent ay nagbago ang isip. Hindi ko pa makalimutan ang ginawa niya sa akin kagabi. Pinunit niya ang dangal ko sa galit niya sa akin. Simula ngayon ay hindi mo nakakausapan si Nathan. Napabaling ako sa kanya. Nasa loob kami ng sakyan at malapit nang makarating sa palasyo. Masama niya akong tiningnan na makitang nagulat ako mula sa kanyang sinabi. I don't permit you to talk with my brother. Huwag mo siyang lapitan. Huwag mo siyang kausapin. Naintindihan mo? Dahan-dahan akong tumango sa kanya at nag-iwas ng tingin. Kilala akong matapang sa lugar namin pero hindi ko alam kung bakit ako naputulan ng sungay simula nang makilala sa Brent. Nasaan na ba nating Mary na matapang at mandurugas? Bakit bigla ako naging matatakutin kay Brent? Dahil ba sa ayoko siyang mawala sa buhay ko? Dahil ba lumalalim na ang nararamdaman ko sa kanya? Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga. Kaya kong magtiis basta nandyan lang siya sa tabi ko. Okay lang na masaktan basta kasama ko siya. Hindi ka pa bababa? Nasa palasyo na tayo. Napaiktad ako. Sa lalim na iniisip ko ay nawala ako sa sarili. Inabot ko ang bag at bumaba sa sakyan. Makasalubong namin si Madam Laura na bihis na bihis. Kumikintab ang suot at ang kapal ng makeup. Taas kilay niya kaming tiningnan ni Brent. May lakad kayo, Mama? Saan kayo pupunta? Tanong ni Brent. Taas noon niyang sinagot ang anak. Pupunta ako kung saan ko gusto. Tinawag mo akong Mama? Pwede mo na akong tanggalan ng karapatan na maging ina mo. Makagat kong ibabang labi. Inarapan ako ni Madam Laura at pumasok na ito sa kanyang sasakyan. Umiling si Brent at nauna nang pumasok sa loob. Natigilan ako na makita sa sala si Nathan. Hindi ko siya pwedeng kausapin o kahit batiin lang. Pero ang bastos ko naman kung lalagpasan ko lang siya. Kuya, dumating na pala kayo. Hindi huminto sa paglalakad si Brent, nilingunin ang kapatid niya. Napailing si Nathan. Humarap sa akin at ngumiti. Pumunta ba kayo ng Cainta, Mary? Tumango ako at tipid siyang nginitian. Bakit kaya hindi ako kinakausap ng kuya ko? Tanong niya. Alam kong rinig ni Brent dahil nasa puno pa siya ng hagdanan. Umiling lang ako kay Nathan at muling tumalin ng puso ko nang tawagin ako ni Brent. Marami ka pang gagawin, Mary. Hindi ito ang oras para makapagkwentuhan. Halika na dito. Mabilis ang mga hakbang ko lumapit kay Brent. Malalagot na naman ako kapag hindi ako sumunod. Pagkapasok namin sa loob ay pabalang niyang sinara ang pinto ng kwarto. Napapikit ako. Inalapag niya ang mga dala namin at dumiretso siya sa banyo. Nalapitan ko iyon at binuhat sa walk-in closet. Inayos ko na ang mga gamit niya nang pumasok siya. Basa ang buhok at nakaroba lang. Hand me my underwear. Utos niya. Sinunod ko siya at binigay lahat na ipinag-uutos niya. Nang matapos siyang magbihis ay tumunog ang cellphone niya. Napalingon ako doon at nakita ko ang pangalan ni Ariston. He answered the call in loudspeaker. Yes, Ariston? Sir, kailangan mong pumunta ng opisina ngayon. Natigilan ako sa ginagawa at nakinig din sa kanila. Bakit? Narinig ko ang paghinga ni Ariston ng malalim. Pinapatanggal ka ni Madam Laura bilang CEO ng Salvation Top Group. Umawang ang labi ko at napatingin kay Brent. Tom! Agad niyang pinatay ang tawag. Inabot ang coat niya at mabilis ako nilapitan para halikan. Hindi ako makakilos at namimilog ang mga matang nasusundan siya ng tingin. Kumilos na tayo, tita, habang maaga. Kung tutulungan mo ako mabawa ulit sa Brent ay dapat ka makapaugnayan sa akin. Palakad-lakad si Nicole sa loob ng kanyang opisina habang kausap si Laura. Ngumisi si Laura at tumango. Nag-utos na akong tanggalan ng posisyon si Brent.
Since hindi naman nakapangalan sa kanya ang kumpanya namin, ay pwede ko pang imanipula ang tatay niya. Ngumisi si Nicole. Sinasuguro kong luluhod sa akin si Brent at magmamakaawa kapag bumagsak na siya. Hinihintay kong araw na iyon, tita. Ako lang at si Brent. Yung meron na yan ay susunod ko din. Hindi ko matatanggap na isang hamak lang nakatulong ang aagaw sa akin kay Brent. Parang inapakan niya ang buong dignidad ko. Tumango si Laura. Tama lang itong ginagawa natin, my darling. Sige na't pupunta ako ngayon sa kainta upang guluhin ang buhay ng mga magulang ng hampas lupang iyon. Malakas na humalakak si Nicola. Binalingan si Laura at tinanguan. Busy si Brent ngayon para makipag-deal sa mga shareholders. Kaya pagkakataon na ninyo na makapunta ng malaya sa kainta. Babalitaan kita ng magandang balita, my darling. Nalapitan siya ni Nicole at Beneso. Walang nagawa sa Manong na mag-utos si Laura na pumunta sila sa kainta. Walang dalang bodyguards at tanging driver lang. Nang makarating siya sa bayan nila Mary, ay agad niyang hinanap ang bahay nila Mary. Pinarada ni Manong ang sakyan sa gilid ng bakod. Tinanggal ni Madam Laura ang suot na Miu Miu brand sunglasses at pinasadahan ng tingin ang maliit na bahay. What a poor people! Bulong niya. Hindi niya pinansin ang mga taong nagkakandahaba ang leeg na nakatingin sa kanya. Itinulak niya ang bakod at nagtuloy-tuloy sa loob. Nang makarinig ng katok si Helia ay agad nagpunas ng kamay mula sa paghuhugas ng plato at pinagbuksan ang nasa labas. Nagulat siya na makita si Laura. Si Roberto rin ay pinagulong ang wheelchair at lumapit sa pinto. Ngumiti si Helia nang makilala si Laura Salvacion. Balay, ikaw pala. Napadalaw ko ng biglaan. Masaya niyang salita. Tumingin pa sa likod ni Laura kung may kasama ba ito. Tanaasan siya ni Laura ng noo. Huwag mo akong matawag-tawag na balay. Hindi tayo magka-level at wala akong balak na tanggapin ang anak mo na maging manugang ko. Nagulat si Hallie at nanlalaki ang mga mata. Anong sabi mo? Muling umisi si Laura. Nandito ako para bayaran kayo. Kunin niyo ang anak niyo sa palasyo namin at sabihin layuan niyang anak ko. Malakas na napalunok si Hallie. Nagtaas baba ang dibdib at kumuyom ang mga kamao. Inilabas ni Laura ang isang papel mula sa mamahaling niyang bag. 1,000,000 para layuan ng anak mong anak ko. Maarte iyong inilahad kay Helia. Nasundan iyon ng tingin ni Helia at hanggang ngayon ay hindi makapaniwala. Inakit ng anak niyo sa Brent. Kaya niya napakasalan. Goldie, ang batang iyon. Hindi mo pinalaki na maayos. Muling kumuyom ang mga kamao ni Helia. Ginalaw ulit ni Laura ang tseke na hawak. Heto, tanggapin mo. Pera lang naman ang gusto ninyo sa pamilya ko, hindi ba? Kulang pa ba ito? Dadagdagan ko. Pumikit si Helia at humingi ng malalim. Sandali lang po ha. Paalam niya kay Laura. Si Roberto ay natulala din at hindi makapaniwala. Pumasok si Helia sa kusina at kinuha ang isang plastic bottle na nilalagyan ng asin. Nagagalit siyang lumabas at sinabuyan ng asin ang kanilang panauhin. Buruha ka? Akala mo mabibili mo kami ng pera mo? Ang anak mong itali mo? Ulit-ulit siyang sinabuyan ng asin ni Helia, kaya napaatras si Laura. Lumapit ang kanyang driver at tinulungan siyang makalayo. Hindi kami mga uhaw sa pera. Pakatandaan mo iyan. Kapag bumalik ka pa dito, tatagta rin na kita. Malakas niyang itinapon ang walang laman na plastic bottle sa hood ng sakyan. Hinihingal si Helia mula sa galit. Ang mga kapitbahay nila ay nagumpukan at nagulat din sa nasaksihan na eksena. Napabangon ako mula sa pagkakasandal sa sofa nang marinig ang sinabi ni Lalaine sa kabilang linya. Ano sabi mo? Si Madam Laura ay nanggaling dyan sa amin upang bayaran sa tatay at nanay? Nagbuga siya ng hininga. Dinig na dinig ko ang malalim niyang paghinga sa kabilang linya. Ano pa ba? Nandito pa nga sa kamay ko, nantik na check na to. 1,000,000. 1,000,000, Mary. Para layuan mo daw ang anak niya. Buti nga sa kanyang ginawa ni Nanay Helia. Akala niyo siguro ay masisilaw sa pera ang mga magulang mo. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Mary. May nangyayari ba sa'yo na hindi mo sinasabi? Malalim akong bumuntong hininga. Hindi madali ang lahat ng ito sa akin kaya hindi pa tamang oras para magtapat ako kay Lalaine. Muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga nang hindi ako magsalita. Naiintindihan ko kung hindi mo pa kaya magsabi ng totoo sa akin sa ngayon pero mag-iingat ka dyan sa palasyo. Lalo na't ganyan palakas sa mga ugali ng bianan mo. Napatango ako mula sa sinabi niya. Pati ako ay hindi na alam ang gagawin.
Nagsisimula na si Madam Laura na sirain ang buhay ko. Lalaine, ikaw na bahala sa mga magulang ko ngayon. Maraming bilin sa akin si Lalaine bago niya ibinaba ang tawag. Kumuyom ang mga kamuo at tangilid ang luha ko sa aking mga mata. Kaya ko pa itong nangyayari sa buhay ko. Gusto ko nang sumuko pero hindi pwede dahil may utang pa ako. Pumasok ako sa banyo at naghilamos. Lumabas ako sa balcony at huminga ng malalim. Pakiramdam ko ay nasusuffocate na ako sa palasyong ito. Hindi nagtagal ay dumating si Brent. Magkasalubong ang mga kilay. Para na namang may nakaaway sa labas at ganito kagalit ang itsura niya. Prepare my bath, Mary. Tinapon niya ang jacket sa ibabaw ng sofa at tilagpasan ako para pumasok sa walk-in closet. Umugot ako ng malalim na buntong hininga at sinundan ko siya sa walk-in closet. Nalungon niya ako nang hindi ako sumunod na pumasok sa banyo para ihanda ang pampaligo niya. Bakit ka sumunod dito? Hindi ba't sabi ko ay handa mo ang pampaligo ko? Gumalaw ang mga pangako. Ang mga kamao ko ay pigil na pigil upang hindi lapitan si Brent at saktan. Hinubad niya ang suot na long sleeve at inihulog iyon sa sahig. Muli niya akong nilungon nang hindi ako magsalita. Ano nangyayari sa iyo, Mary? Naririnig mo ba ang utos ko? I said prepare my bath. Napaigtad ako. Nalaglag ang mga balikat ko at bumagsak ang kamay ko sa magkabilang gilid ko. Tinalikuran ko siya at sinunod ang utos niya. Pinuno ko ng tubig ang bathtub at ng sabon. Sasabihin ko ba kay Brent ang ginawa ng mama niya? Mananahimik na lang ako dahil baka alam niya at hindi lang sinasabi sa akin. Malalim akong bumuntong hininga. Kinagat ko ang ibabang labi at napailing. Is it ready? Nilingon ko siya. Don't. He is naked. Tumango ako at nag-iwas ng mga mata. Lumapit siya sa akin at agad na pumaloob sa bathtub. Inilublob niya ang katawan na tumingin sa akin na hanggang ngayon ay nanatiling nakatayo sa tapat ng bathtub. Lumapit ka sa akin, Mary. Dahil sunod-sunuran ako sa mga utos niya ay lumapit ako sa kanya. Napaluhod pa ako para lang magpantay ang mga mukha namin. Tinatigan ako ni Brent. Hinaplos niya ang pisngi ko at matunog akong hinalikan at para ako maiiyak sa kanyang ginagawa ngayon. May problema ka ba? Kailangan ba ng pera ng mga magulang mo? I will call Arston. Ang natitirang pag-asa ko ay biglang naglaho. Tinanggal ko ang kanyang kamay sa pisngi ko at agad na tumayo. Kapag bumalungkot ako, Brent, ay puro pera ang problema ko. Naluha ako nang hindi ko napigilan. Natigilan siya at napaupo ng maayos. Masama ko siyang tiningnan. Palaging pera ang lahat sa'yo. Palagi mo sinasabi na pera lang ang gusto ko. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Porket mayaman na kayo ay aapakan niyo kaming mga mahihirap. Sa paninikip ng dibdib ko ay hindi ko nagawang manatili sa banyo. Patakbo akong lumabas at pumasok sa walk-in closet niya. Umupo ako sa sahig at pinagsalikop ang mga tuhod. Humikbi ako. Ang sama-sama talaga ng ugali nitong si Brent at ng kanyang ina. Nakarinig ako ng yapak. Alam kong siya itong sumunod sa akin kaya muling nabuhay ang kirot dito sa dibdib ko. Naramdaman ko lumuhod siya sa tapat ko. Tinanggal ang mga kamay ko sa muka at pinatingin ako sa kanya. I didn't mean to. I just asked if you need money. Asawa mo ko ngayon kaya sa akin ka dapat lumapit kapag may problema ka. Suminghap ako at tiningnan siya. Lumapit? Asawa sa ngayon? Paano sa mga susunod? Nagbaba siya ng tingin. Alam ko naman na hindi niya ako mamahalin kahit sabihin kong gusto ko na siya. Mary, nag-usap na tayo noon, hindi ba? Lahat ay kontrata lamang kaya bakit nasasaktan ka? Kapag tinatanong kita kapag kailangan mo ng pera. Muli ako napaiyak. Hindi ako nasasaktan dahil sa mga tanong mo. Dahil wala akong pakialam sa'yo. Tama ka. Kontrata lang ito at walang patutunguhan. Nasasaktan ako dahil sa ginagawa ng nanay mo. Hindi pa ba siya kontento sa pumamahiya sa akin at pagsalita ng masama? Pati mga magulang ko, idinadamay na din niya. Napatayo si Brent. Gulat siyang napatitig sa akin kaya pinunasan ko ang mga luha. Anong ginawa ni Mama? Matapang ko siyang tiningnan. Bakit hindi mo puntahan at ikaw mismo magtanong sa kanya? O baka naman kasabot mo siya para saktan ako ng ganito? Naubos ng pasensya ko. May puso ako, Brent. Nasasaktan din ako. Matagal siyang natigilan. Nagmura at hinilot ang sentido. Saka pa ako natauhan sa mga sinabi ko nang mabilis na lumabas ng walk-in closet si Brent.
Hinabol ko siya sa hallway pero napahinto ako nang pumunta ito sa kwarto ni Madam Laura at malakas na kumatok. "Who's that?" Bungad ni Madam nang pagbuksan siya ng pinto. Hindi ko na narinig ang naging usapan nila dahil pumasok sa loob si Brent at isinarado ang pintuan. Bumalik ako ulit sa kwarto niya at kinagat ang daliri habang palakad-lakad sa loob ng kwarto. Anong ginawa ko? Baka mag-away sila at ako na naman ang pagbunto na ng galit ni Madam Laura. Binatukan ko ang sarili at agad na kinuha ang cellphone para tawagan si Lalaine. Kumuyom ang mga kamao ko nang marinig ang sinabi ni Mary. Kanina pa mainit ang ulo ko dahil sa plano ni Mama na tanggalan ako ng posisyon sa kumpanya namin. Alin ba ang mas matimbang? Ang nanay ko o ang asawa ko? Kinato ko si Mama sa kanyang kwarto at agad akong pinagbuksan ng pinto. Nagulat siya nang makita ako, lalo na at suot ko pa ang itim na roba. Nagpapalinis siya ng kuko dahil nandito ang mga staff niya. "Leave us, please." Nagsalita si Mama sa likuran ko.